Yo, what's up mga idol? Ibinunyag ni Tyrese Maxey kung papaano niya nakumbinsi si LeBron James na sumali sa Philadelphia 76ers. Sa malaking tagumpay ng Philadelphia 76ers, sa pagkuha kay LeBron James, ibinahagi ni Tyrese Maxey na hindi naman kinailangan ng maraming pangukumbinsi para mahikayat ang superstar na lumipat sa Philadelphia. Bagamat may mga ulat na si Maxey ang pangunahing naghikayat kay James na sumali sa kupunan, sinabi ng star guard ng ilang tawag at text message lamang ang kanilang ipinagpalitan. Hindi naman talaga kailangan ng matinding pangungumbinsi, ilang tawag lang at ilang text. Sinabi ni Maxey sa panayam kay John Clark ng NBC Sports sa Philadelphia na magkaibigan na kami. Kaya masasabi kong magkaibigan na kami, mas patanda siya sa akin pero oo, magkaibigan kami. Ayan ang pahayag ni Tyrese Maxey sa kanyang interview sa NBC Sports sa Philadelphia. Pinangunahan ni Tyrese Maxey ang pagre-recruit kay LeBron James bukod sa malaking trade para kay Jaylen Brown. Malawak ding naiulat na si Tyrese Maxey ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pinili ni LeBron James ang Philadelphia 76ers sa free agency. Dahilan sa kanilang koneksyon sa Clutch Sports, matagal nang malapit ang samahan nila James at Maxey. Tinuturing umano ni LeBron James sa Maxey na parang nakakabatang kapatid. At nagsimula ang kanilang magandang relasyon nung nasa kolehiyo pa lamang si Tyrese Maxey. Dahil dito, sinabi rin ni BJ Edgecombe na tila alam na ni Maxey noon pa man nalilipat si LeBron James sa Philadelphia matapos umalis sa Los Angeles Lakers. Habang naghahanda ang Philadelphia 76ers para sa 2026-2027 NBA season, biglang isa sa mga kupunang pinakaabangan, niniwala si Tyrese Maxey na napakalaki ang potensyal ng kanilang grupo sa pagdating ni LeBron James at Jaylen Brown. Ano sa tingin ninyo mga idol? Magiging championship contender ba ang Philadelphia 76ers? I-comment sa ibaba mga idol. Panibagong aligasyon ang lumalabas laban kay Kawhi Leonard. May panibagong aligasyon na kinakasangkutan ni Kawhi Leonard habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kanya at sa Los Angeles Clippers. Ayon sa investigative journalist na si Pablo Torre, may bagong aligasyon na lihim umanong sponsorship deal si Kawhi Leonard. Pangalan ng kumpanya ay Daktronics, kumpanyang gumawa ng malaking hollow board sa Intuit Dome, ang tahanan ng Los Angeles Clippers. Sa mga ulat, posibleng ginamit ang sponsorship na ito bilang paraan para mabayaran si Kawhi Leonard ng milyong-milyong dolyar nang hindi ito na isasama sa salary cap ng koponan. Kung mapapatunayang totoo, malaking paglabag ito sa pangapatakaran ng NBA. Mas lalo pang umingay ang issue matapos magsalita ang isang dating empleyado sa Daktronics. Ayon sa kanya, hindi naman karaniwang nagbibigay ng celebrity sponsorship ang kanilang kumpanya dahil gumagawa lamang ito ng electronic display at scoreboard para sa mga negosyo at sports arena. Sabi pa ng mga source na para sa kanya, ang naturang sponsorship ay malinaw na paraan para makaiwas sa salary cap. Gayunpaman, hindi pa ito napapatunayan at nananatili lamang itong aligasyon. Hindi ito ang unang issue na kinakaharap ni Kawhi Leonard. Lukuyan na rin inimbestigahan ng NBA ang hiwalay na umano'y 4 na taong $28 million na no-show deal sa kumpanyang Aspiration. Hanggang ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na desisyon o parusa ang liga laban kay Kawhi Leonard at sa Los Angeles Clippers. Dahil nagpatuloy pa ang investigasyon, pansamantala rin ipinagpaliban ang planong trade ni Kawhi Leonard sa pagbabalik sa Toronto Raptors. Nagkasundo ang Clippers at Raptors na hintayin muna ang magiging resulta ng investigasyon bago ituloy ang trade na ito. Sa ngayon, wala pang opisyal na ebidensyang nagpapatunay sa mga alegasyon. Naghihintay pa rin ng NBA ng resulta ng investigasyon bago maglabas ng final decision tungkol sa kaso ni Kawhi Leonard at ng Los Angeles Clippers. Kayo mga idol, ano ang opinion ninyo dito mga idol? I-comment sa ibaba mga idol at maraming salamat po mga idol.